maaaring parapin sa pagdinig sa pamamagitan ng Zoom. Habang si dating House Speaker Martin Romualdez naman at 18 kongresista iimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Mga VIP witness naman kumpirmado ng dadalo sa susunod na flood control anomaly hearing. Nen Corvera sa detalye. Ikinukonsidera ng Senate Blue Ribbon Committee na paharapin sa susunod na pagdinig sa Biyernes sa isyu ng mga anomalya sa flood control projects si dating Ako Bicol at Appropriations Committee Chairman Zaldico kahit ito ay nasa ibang bansa. Ayon kay Senator Ping Lacson na chairman ng komite, bagamat wala pang direct contact kay Ko, ilalagay nila sa imbitasyon na maaaring itong dumalo at sabihin ang kanyang nalalaman sa pamamagitan ng Zoom kung hindi siya makakadalo ng face-to-face sa hearing. Si Ko ang isa sa mga inaakusang umano'y mastermind sa mga nangyaring budget insertions mula 2022 hanggang 2025 para sa mga flood control projects na pinabulaanan naman ng kanyang abogado. Si Zaldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang konsul. Bukod kay Ko, iimbitahan na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 kongresista na iniuugnay sa mga anomalyang flood control projects, kasama na si dating House Speaker Martin Romualdez. 17 sa mga kongresista ay una ng pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y nanghingi sa kanila ng 10 hanggang 25% na komisyon kapalit ng mga proyekto. Kabilang na dyan sina Congressman Roman Romulo ng Pasig, Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Nicanor Briones ng Aga Party List, Marcy Chodoro ng Marikina, Congressman Florida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, Eliandro Jesus Madrona ng Romblon, Benjamin Agaraw Jr., Congressman Florencio Bem Noel ng Anwaray Party List, Congressman Reynante Arrogancia ng Quezon, Marvin Rillo ng Quezon City, Lodi Tariela, Congressman Teodoro Haresco ng Aklan, Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, Congressman Dean Asisio ng Caloocan, at Congressman Marivico Pilar ng Quezon City. Bukod pa dito, si Benguet Representative Eric Yap na tinukoy naman ng surprise witness na si Marine Master Sergeant Orly Gutesa na umano'y kabilang sa mga pinagdalhan niya ng mali-maletang pera. We'll back it down to work and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Nagbigay na rin anya ng commitment na dadalo sa pagdinig ang kanyang very important witness at nagsumiti na rin ito ng kanyang draft affidavit. Ayon sa senador, may posibilidad na pagkatapos ng pagdinig sa Biyernes, tapusin na ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue ng flood control. Yan ay kung matatapos ang preliminary investigation ng Department of Justice at makapagsampas na sila ng kaso sa korte. Samantala, formal nang naitalaga sa sesyon ngayong hapon si Lacson bilang chairman ng komite. Nagbitiw si Lacson noong Oktubre dahil hindi umano nagustuhan ng mga kasamahan ang kanyang pahayag hinggil sa pork barrel. Kasi I heard from DOJ Ombudsman, mag-start na sila ng preliminary investigation. Now, once they have concluded their preliminary investigations, necessarily, they're going to file information in court. No? So pag na-file information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings and I believe kung ganun na mangyayari, kung ganun magiging setting, then probably we will wrap up yung Blue Ribbon hearings to give way to the court trials.